May binili akong door closer kit. Eto, pang Nissan siya. All Nissan cars and SUV. Parehas lang. Yan, bali ito yung papalitan. Ito yung pinakaano nito, parang mga bushing nito kasi hindi na siya nag-stop kasi dalawang ano yan eh, 'di ba? Yan, titigil dapat yan. Yung half open. Tapos close. Tapos half ito, nangyayari yan oh. Whoop. Oh, bumababa na siya kahit mataas naman yung area, yung unahan. Oh, yan. Yan. Oh, nakakaranas pa minsan, nag-slam siya dun sa ATV ko, nandito yung ATV. Nagkaroon tuloy ng maliit na dent. Hindi naman siya masyadong halata pero nakakabuisit. Kasi dapat titigil siyang ganyan pag may ginagawa ka sa loob. So itong kit na to, ewan ko sana effective. Ito yung gagamitin ko sa unit na to. Buksan natin, pakita ko yung laman. Nabili ko lang to sa Shopee, Lazada. Overseas siya. 7 days bago dumating. Ayan yung laman. Bali, pang-apat na pinto daw to. Tingnan ko kung pang-apat. Alam ko 2 pinto lang tong ganito. Yung 4 na pirasong yan. Kasi 2 sa isang ano eh. Pero nakalagay dun sa label, dun sa basta yung sa doon sa seller, 4 doors. Pero ito, alam ko 2 lang to. Ngayon, ganyan yung paggamit. Babaklasin mo yung parang sa hinge, yung door stopper. Ayan. Ito. Babaklasin mo talaga. Pag bumili ka kasi ng bago nito, yung buong assembly na, may kamahalan na sa 1,000 each o mahigit pa. So kung 2 yon o 4 na pinto, di 4,000. Samantalang ito ang bili ko nasa less than 150. 2 pinto na. Yun nga lang, mag-e-effort tayo na baklasin to. Yung siding na yan, tatanggalin. Kasi pag tinanggal dito lang, may screw pa dito ang 2. Tapos i-access mo, huhugutin mo siya dito sa loob pagbukas mo nito. So try ko yung pinaka easiest way na ma-access ko to. Yeah, boy. Okay, after natin makalas to, dito natin tinanggal yung 2 nut pero hindi pala siya pwedeng hilahin dito. Dito mo siya hihilahin. Dito. From the inside. Yeah. Kailangan talaga tanggalin yung Yan. Maluwag na siya. Ayun medyo may konting na siya. Konti na lang yung higpit. Dito kasi titigil, magi-stop sa unang open. Ayan. So babaklasin natin to, papalitan natin doon sa loob. So okay. Pag-aralan ko muna kung paano baklasin to. So sa napapansin ko, para mapalitan natin yung laman sa loob, kalawang na. Eto. Natanggalin natin to. Paluluwagin natin. Matigas mukhang kailangan ng skills Okay, kailangan nito plies. So kailangan nating gisingin pala to. Parang sisinsilin natin to. Ayan Paluluwagin lang natin ng konti.
Huwag niyong gagayahin yung ginagawa ko, ha. Yan. Yan, lumuwag, oh. So, yan na, oh, nangangan na. Oh, yung kabila naman. Okay. Tanggal. Then, next. Ayan. Bukas. Open sesame. Tandaan nyo yung ano, ha, yung ginawa sa loob. So, tama naman yung sa description nung ano, nung sa ads nung seller. Ano siya talaga, oh. May iwan pala to. Ito lang ang papalitan. Pero rubber to, yung sa akin plastic. Yun yung nakakapag-alala. Ito yung pinaka-suspension niya. So, ayun. Ito, naku, sana kasukat. Try. Sana kasukat. So, tatanggalin itong dalawang to. So, ibig sabihin, pwede pa to. Ang naging issue lang dito, yung rubber. Kasi yung rubber niya, siguro, ayan na, oh, napitpit na. Dapat rubber. Oh, hindi ako sure kung hindi yung rubber yung papalitan o buong ganito na. Ayan, nakayapos, eh. Tapos, o yun, so ito nga, nakaganon siya. Kailangan, ako, matindi to. Masikip to. Hindi na siya yung ganito, hindi na yung original. Ayan, napudpud na siya, oh. Napupudpud pala to. So ito yung kakainin niya. Ito yung nauubos, yung plastic. Bumukha na raw bago ulit to pag nilagyan na to. Mukhang matinding ano to, press ang gagawin ko dito. Ayan, oh, masikip, eh. Oh. So, paano kaya? Ayan. Kailangan ng matinding pulso. O kaya, so, hindi ba natatanggal to? Itutulak to. Meron siyang kasama, by the way, may kasama siyang parang grease. So, ito muna, subukan ko ang diskarte na to. Ito muna, tapos huli yung rubber. Ito yung rubber. Malambot, medyo malambot na siya. Antigo na kasi. Gumegewang mga tol. Oops, kailangan magstay siya sa position. Salpak. Come on. Pero sukat na sukat. Kahit hindi siya original. Yung goma niya medyo may konting lagkit na, parang malapit ng maano rin bumigay. Then gagamitan natin siya ng lithium grease kasi yun yung kasama sa package. Ayan. Ayan. Tapos tatakpan na natin yan. Pipit-pitin ulit. Wow! Wow! Ayan, matigas. Sa tingin ko, effective to. Kailangan lang ng grease. Ito yung ilalagay natin. High performance grease. High performance? Wow, performance daw. Okay. Ano, mahulog pa to. Mahirap magdukot. Come on. Ayun. Kasama agad.
Ito hindi ko tinanggal dito para hindi magkapalit-palit yung ating bolts. Basahan. Basahan. Bumukas ng konti ah. Oo nga pala, nahila nga pala to. So ako ang mag-a-adjust ngayon. Yan, ayos mga tol. Ang ganda na. Oh, hindi napapalo doon kung may nakapark ako dito na motor. Hay, effective. Medyo eto naman ang papalitan ko, ang ingay ng lako. Ayos. Oh. Okay. Parang brand new. Tapos din, ow! Ayan, oh, tigil siya sa side. Ayan, tapos tigil. Oh. Nice. Parang bago. Yan na siya, starter na siya. Hindi siya basta papali dito. Ay. Nice. Kusa na siyang bumabalik mga tol. Success. Ayan. Kaso ang problema, paano ko ibabalik to? Nakalimutan ko na kung paano. Ganyan na lang. Okay, tapos na. Madali na siya mag-close. Wow, smooth. Tapos pag binuksan mo, hindi na siya kusang yan. Hindi na siya basta dumediretsyong ganun at hahampas pa siya dito sa kung saan yung sa mga tabi. Kunwari may katabi siya. Hindi na siya hahampas, syempre. Medyo may konting ano nga lang. Langit-ngit sound dahil doon sa yung pinoproduce ng plastic dahil bago pa. Pero ano lang, lithium grease lang yung katapat. Yan oh. First, ayan. Second, ayan dito pala yan. Yung pangalawa niyang bukas. Titigil lang siya dyan. Ayan. O, tapos ito, full. Pag sinara, ayan, pas ginanon, no? Ayan, kusa na siyang nasara. Noise. O. Nga lang yung aking lock dito, wala nang goma kaya maingay. Pero nasara pa naman. Ito okay pa. Ganda pa sound. Ito, parang brand new na. Ayos. Noise. Ganun lang magkabit mga tol nung door closer kit na nakakabili rin naman pala dito sa atin. Kala ko sa ibang bansa lang meron nun eh. Okay, yun lang.